when rapture comes, no, mostly yung mga umattend ng eschatology, alam nila yung rapture. No, yung pagbalik, yung ating ang pagdagit ng Panginoon sa atin sa alapaap, ano, ang pagkuha sa atin ng Panginoon. When rapture comes, panalangin ko lang mga kapatid, sana huwag kang maiwan. Sana sama-sama tayong lahat as one body, as one church. Today will be our last Sunday of this month, June. At ngayong linggo na rin din po ito would be our last Sunday of our theme, The Bride. The bride, tinatanong nga natin lagi, we are the bride, the church. And tinatanong nga natin sa ating sarili if we are all ready for the coming or the return of Christ. Sana hindi lang bibig yung sinasabi natin we are all ready. But through our hearts, we are truly ready. Ano po? And still, the Lord is keep on inviting and reminding everyone to be vigilant of His coming. No, laging sana mapagmatsyag tayo, nagbabantay tayo, at nagiging sensitive tayo sa mga nangyayari ngayon sa atin, sa kapaligiran natin, na totoo na malapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Bago ko po ito bitawan, ang monthly theme natin for this month, The Bride, gusto ko po sanang i-remind tayo ulit, ano ba yung mga naging topic natin for ang ating first week of the month. Napag-usapan po natin about yan. Get ready, the chosen bride, be holy. Natatandaan niyo po yan? The Lord is telling us that we are not just waiting, but we are getting ready. May ginagawa tayo habang tayo ay naghihintay. And that is, while we are waiting, we are mayroon tayong pagsisisi, repentance, at we are taking good care of the garments that we are wearing, no, habang tayo ay naghihintay. Dahil ang tunay po na Kristiyano, ang tunay na pinili ng Diyos, the chosen bride ay hindi lang naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, kundi naghahanda sa pamamagitan ng pagsunod, ng pagsuko ng buhay at ng may kabanalan. Sabi natin nung sumunod na linggo, ayan. The signs are clear. The groom is near. Signs are all over around us na. Alam niyo naman po, katatapos lang ng gera, nagkaroon lang ng ceasefire. Bago pa mangyari yon, anong nangyari sa mga himpapawid? May isang eroplanong bumagsak. Hindi niyo po ba alam na hindi lang pala ito yung bumagsak? Marami pang ibang mga eroplanong hindi na detalye. Marami na ang mga nangyayari. And signs all over us na calamities, pandemic, dumating na. And even the lawlessness o yung mga kasamaan, no, na sa mundo ay talagang tumataas na. And these are the signs na nagpapatotoong malapit na ang pagdating ng groom ng ating Panginoong Hesus. Kaya nagpapatunay lang that the signs are clear at nagsasabi sa atin, maghanda kayo dahil malapit nang dumating ang ating Panginoong Hesus. Then the next day, sinabi natin, nagpaalala tayo, huwag paluloko sa pangako ng mundo. Dahil marami po ngayon, doon sa paglaganap ng lawlessness o kasamaan, ay naroon ay nagdo-double time ng kaaway, no? Para i-deceive ang marami. Kaya nga nagpaalala ang Panginoon sa atin,
on the third week na huwag paloloko sa pangako ng mundo. Minsan yung mga naririnig nating parang tama, pero alam natin sa puso natin na mali pala talaga. Ano? Ang mundo ay puno ng panlilinlang at kailangan nating maging mapagmatyag at hindi sumabay sa agos ng kasalanan. Ibig lang sabihin mga kapatid, be a faithful bride. Bilang bride ni Kristo, tayo ay tinawag sa katapatan, sa kalinisan, at hindi paghahati o dibisyon sa puso. And then, nagkaroon tayo ng and he discussed about RSVP, or in English is response. Please respond or response as you please, no? O mag-respond ka daw, tumugon ka daw, no? And many are invited, but few are chosen. Lahat pala in-invite, pero ilan lamang ang mga pinili. Kahit na na-invite ka, nakapasok ka na ron, pero wala kang alab sa puso mo, wala kang langis, palalabasin ka pa rin at isusuka ka ng Panginoon. RSVP. Marami ang mga tinawag, pero ilan lang ang tunay na tumugon at naghanda. So nakita natin yung pagsunod-sunod na mensahe ng Panginoon na sinasabi, the bride, we are the bride. And get ready for the return of our Lord Jesus. And today, we're going to discuss the final call. Napapanahon, dahil huli na rin pong linggo, ang tungkol sa tema na ito. And so, the final call, will you rise or will you fall? Tutugon ka ba o tititig na lang? No? And may I request everyone to stand up. And we're going to read our passage for today. And that is, that we can find it from the book of Revelation, chapter 22, verse 20. Sabay-sabay nga po tayo. Ready and go. He who testifies to these things says, yes, I am coming soon. Let us pray. Heavenly Father, Lord God, hayaan mo, Panginoon, na manabik kami, Panginoon, sa inyong pagbabalik. Lord, naniniwala po kami that you are coming soon. And that soon, Lord God, it will be any time of this day, any time of tomorrow, O Lord God. Kaya naman, Lord, panalangin po namin to prepare our hearts, O Lord God. Lord, hayaan mo, Panginoon, na mag-focus kami sa inyong salita today. Lord, hayaan mo, Panginoon, that to remove all the distractions, O Lord God, around us. At ang puso namin, ang aming isip lamang ay sa inyo lamang nakatuon. Salamat po, O Lord God, and give us a teachable heart today, O Lord God. Ano man ang aming maririnig sa inyong salita, O Diyos, ay tatanggapin namin at magiging katuruan para sa amin, O Diyos. Open our hearts, our mind, O Lord God, sa inyong salita. In Jesus' name we pray. Amen and amen. May we all be seated. Praise God. Ito pong verse na ito ay nagpapaalala ng pangako ni Jesus. Na alin? Na siya ay babalik. At ito ay malapit na. I don't know kung gaano kalapit, pero masasabi natin, signs are all over us. Yung mga senyales ng kanyang pagbabalik ay nariyan na lahat. Kaya we're just really waiting for just few weeks, few years, we don't know. Pero wala namang nakakaalam tulad ng ating napag-aralan. Ano po? Yung salitang soon na yan, yung ginamit dyan na soon, is an English word na galing po yan sa Greek word na salitang takis. No? Takis. Na ang ibig sabihin ay mabilis o biglaan. Kaya po nasasabi natin yung pangako niya na, yes, I am coming soon, ng mabilis, ng biglaan, ng hindi walang nakakaalam. Yun po, hindi man niya sinabi kung kailan o eksaktong araw o oras, pero ang point ay mangyayari ito sa tamang oras, mangyayari ito ng mabilisan. Yun po yung sinabi. Si Jesus mismo ang nagsabi nito, yes, I am coming soon.
Nananabik na ba kayo mga kapatid? Kanina, hindi ko alam kung sinisigaw niyo yung kantang nananabik, nananabik. No? Galing sa puso na, Lord, sobrang longing na ako sa iyo. I want to see you. I want to hug you. No? Nananabik tayo sa kanyang pagbabalik. Dahil para sa ating mga mananampalataya, itong pangakong ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. No? Lalo na sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng gulo ng mundo. Siguro kung tayo po yung mga nandun sa Israel nung nakaraang linggo, mga nakaraang araw, no? Siguro, I don't know kung saan ka magtatago. Because even our brethren sa Doha, Qatar, nandoon yung kanilang pangamba. Kasi nakikita na nila yung mga missiles eh. Nakikita na nila doon sa yung actual. Nakala mo, sabi nga nila, dati napapanood ko lang sa TV. Ngayon, nakikita na nila actual. At iba pala ang pakiramdam. You don't know kung saan ka mag-hide, kung saan ka magtatago. Kasi ang pagkakaalam ko po, ang mga missiles ngayon, no, lalo na yung mga na-invento nila, pagka bumagsak ang missile, mas malalim pa yung kanyang papasukin yon saka pa lang sasabog. So mas destructive talaga yung mga missiles na ito. Kaya po, ito ay isang paalala sa atin ng may pag-asa sa ating Panginoon. Na, Lord, sana dumating ka na bago pa namin maranasan ang mga bagay na ito. No? So, paalala ito na huwag tayong susuko. At lalong-lalo din naman, ito ay paalala sa atin ng may pag-ibig. Hindi po ng takot. Ano? Again, mga kapatid, parating na ang ating Panginoon. Jesus said, "Yes, I am coming soon." Amen? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Lord, we can't wait anymore. Gusto namin kung pwede lang mamayhana. But Lord, Lord, kung nais mong pigilan pa at make it longer for our families, then be it, Lord God. Kasi yung aking mga pinsan, yung aking mga kamag-anak, hindi pa sila nakakakilala. So please, Lord, we want, Lord God, na makasama na namin kayo, pero can you please wait for our family na makakilala pa sa inyo? Amen ba? I know hindi lang ako yun, no? Every one of us ay may mga kakilala pa, kaibigan, families na kailangan makita at maranasan ng ating Panginoon. Amen po? Amen. So, nakakatuwa po, napakabuti po talaga ng Panginoon kasi po, while ginagawa ko po itong message na ito, napagtanto ko, ang galing naman talaga ng Panginoon kasi since January, February, March, talagang yung mensahe na binibigay sa atin ng Panginoon ay laging napapanahon. Laging, what we say, yung timely, no? Napapanahon timely sa mga nangyayari sa atin. Katulad ngayong month na ito. You see, while we are studying about the return of Christ, you see na ang nangyari, nagkaroon ng war na nagpapakita sa atin, nagpapaalala sa atin na, hey, here's the sign. Ito na yung sign na malapit nang bumalik ang ating Panginoon. Kung babalikan po natin, kung maalala yung January, February, pero yung March po, na pag-aralan natin dyan, how to be like Jesus. Tingnan niyo po kung paano tayo ginaguide ng Panginoon. How to be like Jesus. Sabi niya po, the character of Jesus Christ during His earthly ministry. Alam niyo po, nung araw na yan, ng month na yan, napag-alaman ko po na isang babae, Olympian, si Kirsten Coventry, ay nahalal o na-elect as the 10th president of the IOC, yung International Olympic Committee. At siya po ang kauna-unang babae at first African na naging presidente ng Olympic. And here, dito, na-amaze ako kasi during yung March na yan, and how to be like Jesus, ay pinapakita ng isang sikat na atleta na ito kung paano ang maging isang katulad ni Kristo pagdating sa larangan ng athletes.
Dahil po siya ay she even prays before competitions. Ano po? She made a firm commitment to follow Jesus Christ, and that her faith has grown much stronger. Pinapakita ni Christina ito, kung paano to be like Christ sa labas ng church. No? Kaya nakaka-inspire na ito na katulad din sana natin ay maging ganun din tayo. To be like Christ. And then, nung sumunod na buwan, the sacrificial lamb, from the cross to the commission. How his sacrifice leads directly to his call to spread the gospel. Naalala niyo po, yung April na yan, sacrificial lamb, that was the time, yung sinasabi nating mahal na araw. At on time pa rin, napapanahon pa rin kasi we heard the 7 last words na dineliver ng ating mga kapatid, ating mga tatays, no? So, and then, by the month of May, fishers of men, equipping disciples to make disciples. Intentional discipleship. The crisis, the tornadoes, war, the climate change, ay naging sensitive ito, naging sentro ito ng usapan noong month of May. Kaya po, nakita natin to, kailangan na natin talagang mag-spread ng gospel. We need to disciple. We need to remind the people and make disciples. Jesus didn't just teach the 12 disciples, remember? And hindi niya po sinabi sa mga 12 na to stay close with me. No. He trained them to go out and multiply. As we face a world that's hungry for truth, we must raise up more disciples who will make disciples. Ang ganda, Lord. Ang ganda. Thank you, Lord God, for reminding us with all these teachings. And now, this Jude, the bride, chine-check ng Panginoon, are you ready? Kita niyo po kung paano tayo binibuild up ng Panginoon, how to be like Him, and then nakita natin yung pagsasacrifice niya, maging katulad niya, and then magdi-disciple na tayo, spread the good news, and make disciple. And now, He is asking, are you ready now? Kung marami ka nang nahuli, halika na. Tara na, sa bahay ko. Ang sarap. The final call. Sabi po ng Revelations 22:17, and the Spirit and the bride says, come, hali kayo. Ang huling paanyaya ay narito na. Nasa dulo na tayo ng kasaysayan, mga kapatid. Ang lahat ng senyales, yung mga signs na ito na na-discuss na natin before, ay nagsasabing malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. At kung pag-uusapan natin ang palatandaan ng katapusan, ito po, ayon sa isang preacher o sikat na isang preacher po, Pastor John MacArthur, no, ang sabi niya po, may isang tanda daw na mangingibabaw sa lahat, which ito po yung napag-aralan din niya po, na paulit-ulit na itinuturo ng mga propeta. At mismo si Jesus ang nagsabi na ito ang magbubukas ng huling hugto ng kasaysayan. Alam niyo po yung tinutukoy niyang tanda na ito, yung sign na ito? It's all about Israel. It's about Israel. Hindi mo pwedeng aralin ang prophecy in the Bible tapos babaliwalain mo ang bansang Israel. You can't. Because hindi mo maiintindihan ang nangyayari ngayon kung hindi mo pag-aaralan ang Israel. At magpakahanggang ngayon, sinasabi ngayon ng ating Panginoon, look what happened last week. It's all about Israel again. Ang totoo, ang huling malaking prophetic event tungkol sa Israel ay nangyari na. Nangyari na po, mga kapatid. Hindi na ito balang araw na sinasabi. Nangyari na. At habang natutulog ang lahat, habang natutulog ang bride, habang natutulog ang mundo, dahan-dahan ng binubuo ng Diyos ang huling bahagi ng kanyang plano.
Yung pinag-aralan nga po namin sa eschatology, by the way, congratulations sa lahat ng umattend na ating special class sa eschatology. No? Ang pagbubuo ng Israel before ay nagsimula after the exile from the Babylon 70 years ago. Sa 70 years doon sila na-exile, saka po pa lang po nabuo, binalikan nila ang Israel para itayo ulit. Itayo yung kanilang templo, itayo yung kanilang, yung huling-huli si Nehemiah, yung kanyang wall, no? Actually, kung pag-aaralan pa po natin at idadissect pa, yung pagbalik po ng mga Israel doon sa Jerusalem, sa Israel, mayroon pong tatlong bahagi yan. Nung una, sinimulan nila yung pagtatayo ng templo. Tapos, paunti-unti kasi, yung iba nung nalaman nila, nandun na yung iba, nagsipuntahan na yung ibang mga Jews doon. At doon dumating naman, nanguna doon si Ezra. At tinuruan ang bayan ng kautusan ng Diyos. Nangaral na doon. Habang nangangaral, yung sumunod na batch, dumating ngayon si Nehemiah. Doon naman niya tinayo ngayon yung wall. At nabuo po yung bansa na ito. Yun po yun, ano? But after po nun, muli silang sinakop ulit. Ang unang sumakop sa kanila ay yung mga Persians. Natandaan niyo po. At tapos sumunod na sumakop sa kanila, mga Greeks. At ang pinakahuling sumakop po sa kanila ay ang mga Romans. Ayan, nasa history na tayo. Yung mga Romans na ito, sila po yung nagpakalat ulit sa kanila. Pinaalis ulit sila doon sa bansa nila. No? Nagkawatak-watak na naman sila. And that time, yun po yung tinatawag natin na the Great Diaspora. Yan po yung tinatawag nilang the Great Diaspora. Ang templo sa Jerusalem at ang mga Hudyo ay muling ipinakalat sa buong mundo. Alam niyo po, may dahilan ang Panginoon. Bakit? Kasi ibinalik na sila sa kanilang bayan, pero naging matigas pa rin ang kanilang ulo. Naging pasaway pa rin sila sa Panginoon. At dahil dyan, naikalat ulit sila, ginamit ng Panginoon ang mga Romano. At after po niyan, after 2,000 years, no, ito po ay isang makasaysayan at noong 1948 ay naging bansa muli ang Israel. Nagsibalikan ulit sila sa tulong ng UN. Po, sa tulong po ng UN. Nakita nila actually noong pinalik po sila dahil mga Palestinians po yung nandoon, hinati po yon yung Israel, bumalik yung mga Hudyo, mga Israelites at yung mga Palestine dito po sa kabila. Kaya nahati po yan. Ano? Kaya para mas maintindihan pala lalo natin, ano ba talaga nangyayari sa Israel? Bakit ba pinag-aagawan to? Bakit ba lagi may gera? Hanggang sinasakop na ng Israel yung kanilang talagang buong bansa, hanggang sa nako-corner na, at yan po yung tinatawag nating Gaza. No? Yun na po yun, mga Palestinians. Ngayon, nung nakabalik na po sila muli doon sa kanilang lupa, na sinabi ng Diyos na mangyayari yon kasi sinabi po natin dito at kung iisipin po natin, wala pa ni isang bansa sa history na nawala, na palayo sa sariling lupa, na wala ang kanilang language, ngunit muling ibinalik, muling nabuo. Wala pong ibang ganong history kundi itong Israel lang ang nangyari. At sinasabi ng Panginoon, ng Diyos, na mangyayari yon. Dahil sinabi po sa Ezekiel, ang tuyong butoy babangon, tanong pa nga ni Isaiah, can a nation be born in a day? Sagot ng Diyos, yes. Dahil noong May 14, 1948, ay muling naitatag ang Israel at naging state ang bansang Israel. Purihin ng Panginoon. Dahil siya ay tapat sa kanyang pangako. Pangako niya yan sa Israel. Kung nakikita natin, nagkawatak-watak, ibinalik ulit sila nang hindi mo alam kung paanong nangyari. Napakaliit na bansa. Ang lalaki ng mga bansang nakapaligid sa kanya, pero nagawa pa rin na maibalik sila at maging state ang Israel. Kapatid, gaano man kagulo ang buhay mo, gaano man nabuwasak ang iyong puso, no? Kayang-kayang ibalik yan ng Panginoon.
Walang imposible sa Panginoon. You just really have to abide. You just really have to listen and obey the Lord Jesus. Amen? Kaya po, alam niyo po, yung pagbabalik ng mga Israelites doon, akala natin tapos na. Pero simula pa lang pala ito sa mga tao sa Israel, ang mga Jews, mga Israelites. Dahil simula pa lang yun, at simula noon, no, yung kanyang pagbabalik, halos lahat ng digmaan, lahat ng peace talks ay may kinalaman sa Israel. Napansin niyo po, halos lahat ng mga digmaan, laging sangkot ang Israel. Tinutupad lang ng Diyos ang sinabi niya na sa huling oras, nasa sentro ang Israel. And now, nasa sentro ng usapan, ng peace talk. In fact, last week, di ba, nag-declare sila ng ceasefire at tinawag ni Trump, ni President Trump, na ang war na yun at 12 days of wars, ceasefire. At nakatutok sila ang lahat sa Israel. At sinasabi po ng Diyos na sa huling oras, sa mga huling araw, ang lahat ay nakasentro sa Israel. Ngayon, mga kapatid, tanong ko sa inyo, anong nakikita natin sa mga nangyayari? Pinaliligiran na ang Israel ng mga kaaway mula sa lahat ng direksyon ng Israel. Gustong hatiin ang lupang sinabi ng Diyos na sa kanya. Nabubuo ang mga alliances gaya ng nakasusulat sa Ezekiel. Coincidence ba ito? Hindi. It is a fulfillment of the prophecy. Paulit-ulit nating naririnig na nagsasabing peace and safety. Laging naririnig natin yan. Pero ang sabi ng Thessalonians 5:3, sabi po, kapag sinasabi na ng mga tao, kapayapaan at katiwasayan, biglang kapahamakan ang darating. It is a prophecy. At yan na mismo ang naririnig natin ngayon. Ikinikwento ko po at sinasabi ko po ito ngayon para mas lalo ma-realize natin na ang oras na ito, ang mga panahon na ito, ay hindi oras para mag-banjing-banjing lang. Pero yung oras na ito is dapat nagdo-double time tayo. Dapat nagiging vigilant na tayo sa mga nangyayari. At sinasabi ng Panginoon na siya ay malapit nang dumating. Mga kapatid, ito na yung mga hudyat. Narito na ang propesiya o prophecy na hindi lang hinihintay, kundi nangyayari na. Kung bumalik na ang mga Israelites sa Israel, kung bumalik na sila, kung umiikot na ang mga bansa sa paligid niya, at kung sinisigaw na ng mundo, kapayapaan at katiwasayan, ano sa tingin mong oras na? Well, ang rapture ay nalalapit na. The final hour is already here. Gaya ng parable of 10 virgins. Darating ang bridegroom kahit hindi natin alam ang oras. Walang nakakaalam kung kailan. At ang nakakalungkot po nito, mga kapatid, ay ang mga handa lamang ang makakapasok, makakasama ng ating Panginoon. Yun po ang nakakalungkot. At yung mga hindi handa, this is the reason why the Lord is telling you these signs. Maybe this is the reason why bakit ipinapaalala ngayon ito sa atin, mga kapatid. Because even me, I don't know kung lahat batang bilang na ito ay makakasama, makakapasok. We don't know. Nasa inyo po, it's a personal relationship with the Lord Jesus. Tandaan po natin na ang paanyaya na ito ng ating Panginoon ay hindi puwersahan. Okay? Hindi po ito sapilitan. Hindi po ito shotgun wedding. Kundi mula sa puso. Kaya nga binibigyan pa tayo ng Panginoon ng oras para magbago, para manumbalik sa Kanya. Ganun po kahaba yung grace ng ating Panginoon. Hindi pinipili ng Diyos, pero paulit-ulit siyang nananawagan sa atin. Come, anak, come. Repent. Magsisi na kayo.
Dahil malapit na ang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Sabi po ni Paul sa mga taga-Thessalonian, hindi lang siya nagbanggit ng rapture o pagbabalik ng Panginoon. Binanggit din niya, mga kapatid, ang spiritual na kalagayan ng mga huling panahon. Paalala po ito sa atin nung sinabi ni Paul. Alam niyo po, sabi niya, nagaganap na ang mystery of lawlessness, yung mystery ng kasamaan. At ngayon ay kitang-kita na natin yan, mga kapatid. In your face na nga ang kasamaan ngayon eh. No? Yung lawlessness, alam niyo po, yung lawlessness, by the way, hindi lang ito tumutukoy sa mga krimen. Hindi lang po yun. Ang lawlessness, ang kasamaan na hindi lang tumutukoy sa mga nangyayari na sa yung mga pagpatayan, yung pagnanakaw. Hindi lamang po yan, mga kapatid. Ang lawlessness po ay, ito'y, sabihin na natin, ito'y pagtanggi sa utos ng Diyos, to be general. Pagtanggi sa utos ng Diyos, na para bang sinasabi ng mundo, hindi namin kailangan ng Diyos. Kasi kami na ang magde-decide kung tama ba ito o mali. Ang tao nilalagay na nila sa kanilang shoulder, sa kanilang mga kamay, kung ano ba talaga ang tama at kung ano ang mali. At ngayon, yan mismo ang nakikita natin. Sabi ng Diyos, di ba? Ang sabi ng Diyos, it's female and male. Pero ang tao sabi na, hindi, marami ang gender. Sabi ng Diyos, ang buhay ay banal. Ang isang buhay, banal yan. It's sacred. Pero ang sabi ng tao, patayin ang sanggol sa sinapupunan at tawaging healthcare. Sabi ng Diyos, ang kasal ay para sa lalaki at sa babae lamang. Pero the church ay nagkakasal na ng the same gender. You know what? Hindi yan kalayaan. It is totally a rebellion yan sa Panginoon. Alam niyo po, yan po ang spirito ng Antichrist. Na nakikita dating palakas na ng palakas sa panahon na ito. Dati ang kasalanan natatago nahihiya pa. Ngayon, proud na pa sila. Parang normal na ang gumawa ng mali. At ang mas masakit pa nito, tinatanggap ito ng maraming simbahan. Imbis na magsabing, mag-repent ka kapatid. Sinasabi, okay lang yan, mahal ka ni Lord. Yes, mahal tayo ng Panginoon. Pero wag natin kakalimutan na ang Diyos is also a just. He is also a just. Makatarungan din ng Panginoon. Church, magbalik tayo sa Panginoon nang may pagpapakumbaba, may pagsisisi. Ang kailangan ng mundo ngayon ay hindi lang ang isang relevant church, yung kung ano yung uso, kung ano yung kailangan. No? Kundi dapat ito rin ay isang righteous church. Yung simbahan na hindi natatakot magsabing mali yan. Yung simbahan na hindi sumasabay sa dilim, kundi nagiging ilaw sa dilim. Marami kasi ngayong church, you cannot even hear about repentance. Ang sinasabi lang lagi kung paano ka yumaman, kung paano ka lalago, wealthy. Ang tao pa naman, ang gustong-gusto nilang naririnig, it's all about wealth. Kung paano ka yayaman, paano ka, lalago yung negosyo. Yan yung gusto nilang marinig. Yun ang binibigay ng church. Pero sabi nga natin, we need a righteous church. A church that would always encourage us to repent. Alam niyo po, sa Old Testament pa lang, yung mga prophets pa lang sa Old Testament, isinisigaw na nila yan You know, si Ezekiel, sinasabi niya po, repent and turn from all your offenses. Sabi po niyan sa chapter 18. Even Joel, return to the Lord your God. Sabi ni Joel. Lalo na po sa New Testament,
Nangunguna na dyan si John the Baptist. Remember si John the Baptist, he is the one who prepared the way of Jesus. At bago dumating si Jesus, anong sinisigaw niya? Repent. Sabi niya sa Matthew 3:2, repent for the kingdom of heaven is at hand. Si Peter, sinabi niya sa Acts, repent and be baptized. Si Paul, sinabi niya sa Acts 17:30, God commands all people, everyone, to repent. You know what? Repent, the word repent is a major theme in the Bible. From the prophets, to John the Baptist, to Peter, to Paul, to the apostles, and even to the final warning in the Revelation. Kaya nga po, sa lagi ko sinasabi, hindi po pwedeng minsan ka lang nagre-repent. It should be a daily repentance, everyday repentance. Why? Because lagi tayo nagkakamali, lagi tayo nagkakasala. Sinabi naman ng Panginoon in 1 John 1:9, confess your sin, you repent, and I will forgive you. Wala namang condition na sinabi ng Panginoon. Sige, papatawarin kita. Pag nag-repent ka, papatawarin kita kung. Pero wala namang condition eh. All we need to do is to come to the Lord and repent with all your heart. Hindi lamang sa bibig. At pag sinabi nating repent o repentance, hindi po ito yung sorry lang na parang sorry tayo, bukas sa makalawa, gagawin mo na ulit. Pag sinabi nating repentance, it's like you are already deciding o dinidesisyonan mo yung sarili mo na hindi mo na ulit gagawin yon, and you are turning back doon sa sin na yon and move forward palayo sa sin na yon. That's what we call repentance. At habang lumalakas ang spirito ng lawlessness ng kasamaan, lalong lumalapit ang rapture. So get ready mga kapatid. Or should I say, be ready. The final call is not just a warning. It is an invitation of love, not with fear, but with longingness. May pananabik. Pananabik sa kanyang pagbabalik. Do not be complacent. Ito pa, isa pang problema nito. Nagiging complacent tayo. You need to respond to the calling. Kung dati, yung mga haka-haka lang na yung one world government, one world economy, one world religion, you know what? Nangyayari na po ito ngayon. Hindi nyo ba ano yung mga digital IDs ngayon? Ano yung mga global banking ngayon? Yung mga health passports, yung central bank digital currencies, yung crypto, yung mga bitcoins na yan, ito ay isang sign ng paghahanda ng pagdating ng Antikristo para makontrol ang mundo at nagsiset up na sila ngayon. It is all ready. The Antichrist is just waiting for the rapture. The enemy is trying hard. Nagdo-double time na to prepare the way of the Antichrist. Kaya po yung aming pinag-aralan sa eschatology about the rapture na the church, yung church na po ay kukunin yung church, yung mga mananampalataya, bago mag-tribulation. At napag-aralan din po namin doon na ito po, tandaan po natin, no? Hindi siya makakapasok o yung Antichrist, hindi po magpapakilala ang Antikristo, makakapasok hanggat naririto pa ang church. Pag alis ng bride, pagdating ng rapture, doon pa lamang magpapakilala ang Antikristo. You know why? You know why? Bakit ganun ang nangyari? Bakit hindi na lang pumasok yung Antikristo ngayon? Magpakilala na siya para mas marami pa siyang ma-deceive. Bakit kinakailangan munang ma-rapture ang church, tayo, bago pa pumasok ang Antikristo? But, ang ginagawa ng Antikristo, nagsiset up na siya ngayon. Yung mga kanyang mga galamay, siniset up niya na. Sinasabi, prepare my way. No? Siniset up niya na, piniprepare na. At ito yung mga nangyayari ngayon. Pero the good question is, ang question dito, bakit kinailangan paghintayin niya ang mag-rapture bago siya pumasok? You know what? Dito natin makikita yung grace ng Panginoon ulit. Remember this, mga kapatid. Ang puot
o yung wrath of God, ang puot ng Diyos, ay hindi para sa mga church, hindi para sa mga anak niya. Amen? Ang panahon ng paghahanda ay ngayon na. At kung ready na ang world system at naroon na ang spirito ng Antikristo, ano nang dapat natin gawin? You see, yung grace ng Panginoon, hindi niya pa rin hinayaan na tayo ay makaranas ng puot, ng galit na ipapataw ng Panginoon sa mundo. Talagang isisecure niya muna tayo para hindi natin maranasan yun. The question is, gusto mo bang sumama? Gusto mo bang masecure? O baka gusto mo bang makita face-to-face ang Antikristo? Then, this is a warning, mga kapatid. Narito na ngayon ang babala. Ang panahon ng paghahanda ay sinasabi natin ngayon, hindi bukas. Sabi ng Panginoon sa Revelation, ang huling church ay hindi mainit, hindi rin malamig. Ito ay paalala ulit sa atin. It's a warning for us. Ang sabi po ng Panginoon doon ay sa Revelation, kundi maligamgam daw, lukewarm. Most of them are lukewarm. At yung mga lukewarm na yon ay isusuka niya pagdating ng panahon. Yung mga komportable, yung mga casual, yung masabi na walang alab. No? Akala nila okay sila. Pero sabi ng Diyos, wretched, poor, blind, naked. Hindi ko kayo kilala. Hindi ito ang mundong tinutukoy niya, kundi yung mga church na walang apoy, yung mga church na walang dalang langis, walang totoong relasyon sa Panginoon. Mga lukewarm Christians, lukewarm church. Ang simbahan ngayon, lalong nagiging complacent kaysa sa conviction. Yun ang masaklap ngayon. No? Yung walang conviction, yung sinasabi natin, pag walang conviction po kasi, yung sinasabi nila na okay lang sa kanya yung magkasala, yung walang pakialam sa kabanalan, basta ang sa kanya nabubuhay siya ng maayos, nakakakain siya, meron siya kung anong gusto niya, that's it. Natapos ang isang araw, bukas, iisipin na naman niya anong gagawin niya ulit. Pag nagkasala man siya, walang problema. Ang importante, busog to, meron akong ginagamit, matiwasay kami, namumuhay. That's it. Complacent. Walang conviction. Kung ang conviction ay yung tinatamaan ka na sa kasalanan at naisip mong kailangan mo magbago, yun yung may conviction. No? At yun po yung kabaliktaran ng complacent. Yung walang pakialam. Yung matigas ang puso. Yung sinasabi mong okay lang yan kahit alam mong mali. Actually, nagiging wala nang pakiramdam, nagiging manhid na. Yun po ang nakakatakot pag wala ka ng pakiramdam pagdating sa kasalanan. Tuwing nagkakasala, ito pa ang malupit. Dinidepensahan pa nila ito. Alam niyo po, hindi ko alam kung napapansin ninyo sa sarili ninyo, kapag tayo ay nagkakasala, at nasita tayo, pag nasita tayo alam niyo po ang gagawin, i-justify niya yun. Sasabihin niya, do not judge me. Tinatama na siya, hindi niya matanggap yung kanyang kamalian, kaya i-justify niya. Bakit? Ako lang bang gumagawa niyan? Lahat naman tayo gumagawa niya, lahat naman yan may gumagawa niyan . Hindi lang naman ako . Pero mali yun mali yung ginawa. Alam niyang mali na yung ginawa niya. At kadalasan, mga kapatid, again, lukewarm church, lukewarm Christians. Tignan natin yung sarili natin. Kasi ayoko po na pagdating ng araw, itong tinutukoy na to ay maging lukewarm din tayo. Ito ay maging isang paalala ulit natin ito na mayroon dapat tayong conviction. No? At ito pa po, mas gusto ng tao na yung ma-affirm kaysa matauhan.
Ibig sabihin po, mas gusto ng tao na pakinggan ang mga bagay na gusto lang nilang marinig. Mga bagay na nagpapatibay ng loob niya. Yung affirmation. Kaysa sa mga bagay na nagpapabago ng isip. Yung pamumuna. Yung pagtutuwid ng mali. No? Mas gusto ng iba na marinig yung salita na, alam niyo, yung affirmation na, alam mo, ang bait mo. Yan, gustong-gusto ng tao yan. Yung marinig mo, oy, hindi naman. O sige, ang sama mo, magagalit siya. Uy, alam mo, ang sipag-sipag mo, ang bait-bait mo. Hindi naman, tinatanggi pa. Pero yun naman talaga ang gustong marinig. Okay lang yan. O okay ka lang. Yung mga ganyan eh. Yung, alam mo yung nasa kanya yung sentro. Tapos ito pa, pagka nagkaroon siya ng problema o naagrabyado siya o kung ano man ang nangyayari sa kanya, sasabihin sa kanya, gustong-gusto nila naririnig na, hayaan mo kapatid, tanggap ka kahit ano ka pa. Mabuti ang Diyos, mahal ka niya. Pagpatuloy ka lang, patay na. Mahirap po itong mga ganito. Kaysa sa mga salitang ito dapat natin na naririnig at tinatanggap, yung kailangan mong magbago. You know what? Ang totoong kaibigan, ito yung mga sinasabi ng totoong kaibigan. Kasi yung totoong kaibigan, sila yung nakakapuna kung ano yung mali mo. Kaya yung mga totoong kaibigan, sila yung talagang nagsasabi, may concern sa'yo, na sinasabi sa'yo, alam mo, magbago ka na. Treasure those friends. Kaysa yung nagsasabi sa'yo na friend mo, uy, ang ganda naman ng lipstick mo, saan mo nabi, ang gumaganda ka dyan. Sobra naman yung pagkakas-lipstick niya. Uy, saan ka nagpakulot? Ang ganda naman. Para ka namang gorilla talaga niya. Alam niyo po, treasure those friends who really telling you ano yung mali sa'yo. Yung nagsasabi, mali yan. O nagsasabi ng kaibigan mo, o kamag-anak mo, na itama mo yung mali mo, itama mo yung buhay mo. Walang mangyayari sa'yo kung patuloy kang gagawa niyan. In short, mga kapatid, mas gusto nila ng comfort kaysa correction. Itong mga lukewarm na to. I really don't know. Pero ito po yung mga, ayaw ko kung paano sila, but mas gusto nila yung mga comforting words talaga. No? Ito mga kapatid, I don't know kung lahat to, pag ibinato ko sa gitna, kung matatamaan lahat kayo ng bomba na ito. Okay. Karamihan po, listen to this, karamihan po, mas gustong mabless kaysa mag-obey. Can I hear amen? Mas gusto ng marami ang blessing. Yung answered prayer ba? Yung provision, Lord? Yung protection, Lord? No? Pero ayaw naman sumunod sa utos ng Diyos. Gusto ng resulta, pero ayaw ng responsibilidad. Gusto ng favor ng Lord, pero ayaw ng pagsuko sa kalooban niya. Remember this. Real blessing is through obedience. Kung gusto mo ng totoong blessing, matuto kang sumunod. Dahil ang tunay na blessing ay hindi lang material at emotion. Ito'y bunga ng katapatan sa pagsunod, kapatid. Karamihan, gusto natin ng promotion. Pero ayaw naman nating maging honest sa trabaho. Sa totoo lang, anong oras ka ba pumapasok? Gusto natin ng maayos na pamilya. Pero ayaw nating ayusin ang ating spiritual life.
Gusto natin ng answered prayers, pero ayaw nating magsisi sa mga tinatago nating kasalanan. Kaya kapatid, yung mga inaalagaan mong kasalanan, isuko mo na yan sa Panginoon. Amen. Mga kapatid, don't get me wrong ha, don't get me wrong. Pero sinasabi natin, blessings are good, yes. But obedience should come first. Dahil tandaan niyo po ito, it's not a formula, but pag-isipan niyo po, ang blessing yung bunga. Pero paano magkakabunga kung walang ugat? Kaya nga po ang blessing yung bunga at ang pagsunod ay ang ugat. Amen? Kaya unahin po natin yung foundation natin. Paano ka magkakabunga ng isang fresh at masustansyang bunga kung wala ka namang ugat? Pero marami pa rin sa atin, gusto lang ang bunga. Nakafocus sa blessings. Kaya karamihan po ng church ngayon, doon lang sila nakafocus. Yung mga church na mga prosperity gospels, nakafocus lang sila doon sa blessings, sa bunga. Pero sa buhay nila, walang wastong ugat. Pag Sunday life lang, living lang sila. Pagdating ng Lunes hanggang Sabado, kanya-kanya na muna. Here's our reflection. Tanungin mo natin ang ating sarili. Can we just have a moment of realization? Tanungin natin ang ating sarili. Yeah, may nagawa pala ko. Nagpapasakop ba ako sa Diyos para sumunod o para lang pagpalain? Answer that to yourself right now. Again, nagpapasakop ba ako sa Diyos para sumunod o para lang pagpalain? Be honest. Here's another question. Mas mahalaga ba sa akin ang kamay ng Lord, yung blessing, o ang puso, yung kalooban ng Diyos? It should be. Hindi ko sinasabing hindi mahalaga ang blessing ha, pero sinasabi ko po, mas mahalaga ang kalooban ng Diyos. You know what? Dapat po lahat po tayo, ang ating perspective, ang ating view, ang ating goal lagi is how to please the Lord. And how are you going to please the Lord if you don't know yung kanyang kalooban? Kaya we really have to search ano ba talaga ang kalooban ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita. Amen? And very good sa youth. Every day you have your devotion, right? Youth, YCC? Binabasa nyo ba? Basahin nyo po ha, kasi sayang naman yung pagpapadala ni Brother Alpa ng everyday na devotion ninyo. Makakatulong yan sa inyo, lalo kayong mga estudyante. Katulad ng kahapon, yung pinag-aralan natin, unahin natin ang Diyos sa ating pag-aaral. The reason why you are studying well, nag-aaral ka, hardly, nagsusumikap ka mag-aral, makapagtapos, that is because for the glory of God. Again, sa mga tanong na yan, sana tanungin natin yan lagi sa sarili natin. At masasabi ko po, dalawa lang ang sagot sa huling panawagan ng ating Panginoon. The final call. Ikaw ba ay tutugon o tatanggi? Will you rise or will you fall? Habang natutulog ang bride, gumagawa ang kaaway. Akala natin okay pa kasi ang ganda ng music. Praise God ha. May improvement talaga. Ang ganda ng ating ngayon kanina. Kaya parang feeling ko nga kanina nasa nasa Araneta ako, parang alam niyo na pagmimitingan ng music, what if we're going to have a worship night, a concert worship night here? No? Ang sarap doon, sama-sama tayo nag-worship for a long time, hindi lang nakakabitin, 1, 2, 3 kanta lang. But ipagpanalangin natin sa Panginoon, let's have a worship day or worship night here. Yung walang
walang tigil. Dire-diretsong pagsamba sa Panginoon. Ano? Amen. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon sa ating mga kapatid sa pagbibigay sa atin ng magandang. But then again, ito nga po, sinasabi po natin, akala natin okay lang tayo kasi maganda yung music. Kasi yung mga upuan occupied. Kasi maraming members, pero tingnan natin, ang tanong, may apoy ba? Yun po yung mahalaga dito. Hindi tayo dapat magbase sa ganda at galing ng worship o ang dami ng miyembro. Kundi, dapat magbase tayo kung may dala ba tayong langis. Meron ba tayong langis? May apoy ba tayo na naghahanda sa pagbabalik sa pagdating ng ating Panginoong Hesus? Mga kapatid, kung ang pananampalataya natin ay casual lang, sa tingin ko hindi tayo tatagal sa mga darating na panahon. Magwawatak-watak din tayo. Kung pagkukunwari lang ang lahat ng ito. Kaya siguro kailangan na naming magplano kung saan kami lilipat. Kasi kung magiging complacent lang tayo, magiging casual lang tayo, at hindi tayo magiging totoo, ngayon pa lamang po, sinasabi ko na, hindi po tayo makakatagal sa darating ng panahon. Tandaan po natin, yung rapture po na ating hinihintay, hindi po naghihintay ng mga lukewarm. So kung tayo ay lukewarm Christian, sorry pero hindi tayo ang hinihintay ng rapture. Church, gising na tayo. Ang groom ay parating na. Do not be a lukewarm Christian. Lagi tayong maging uhaw sa banal na Espiritu. Matagpuan nawa tayo ng ating Panginoong Hesus na nagniningas, nag-aalab ang ating puso para sa Kanya. At maging confident tayong tumatawag na, "Come Lord Jesus! Come, Lord. We are ready." Maging confident tayo doon. Kasi kung hindi tayo confident, ang ibig lang sabihin, hindi ka pa handa. Kung naririnig mo ito, kapatid, huwag mong sayangin. Ihanda mo ang puso mo. Putulin mo na ang mga distractions sa paglapit at paglago at paglilingkod sa ating Panginoon. Sabi po ng Hebrew, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. If God is calling you today, then respond today. Response with repentance. Tumugon tayo ng may pagsisisi, humihingi ng tawad, mangagsisi, may alab sa puso, and make it sure that you have extra oil with you. May malalim na pananampalataya sa Panginoon. Dahil kung ang bride ay gising na, ibig sabihin malapit na ang kasal. Then, the rapture is getting closer. Kaya sabi po ng Romans 13:11, "The hour has already come for you to wake up from your slumber, because our salvation is nearer now than when we first believed." Katulad ng wedding banquet, may mga tumanggi, may mga nagwalang bahala, pero sa dulo, ang mga handa lamang ang piniling makasama. Those who wear the garments of righteousness. The Lord is asking you today, mga kapatid, ano ang iyong tugon? Tatayo ka ba para sa Kanya o mananatili kang lugmok? Ang iyong tugon ay mahalaga. Ang iyong pagtugon ay napakahalaga. Are you ready? Are you ready to meet the Lord? Are you ready to leave this world behind? But if you're not yet ready, maybe you are still distracted. You are still distracted by your sin. You're still distracted of your confusions. You are still distracted of this world. You are still distracted with your pride. Kaya hindi mo masabi sa sarili mo that you are ready. But whether you like it or not, kapatid, you need to decide. Have you really responded
Yung RSVP, have you really responded? Nag-respond ba tayo through repentance? Nagre-respond ba tayo by living in faithful and obedience life? Time is running out, mga kapatid. Salvation is urgent and growing closer every moment. And here's the calling para sa atin, mga kapatid. This is your final call. This is your final call. May reason ang Diyos bakit ito sinasabi sa atin ngayon. This may be your last reminder. I don't know. Pero mabuti pa rin ang Diyos dahil kahit pa paano narinig natin ang isang paalala na ito. A good reminder for everyone. This may be God's knock on door of your heart. Ang huling katok ng Diyos sa puso mo. You know what? We still have time. Konti na lang. Gusto ko po i-share sa inyo yung aking panaginip. Ito yung panaginip lang naman. Huwag niyo pong bigyan ng any meaning ng aking panaginip. But I just want to share it with you. Last night po, nanaginip po ako na nakita po na marami po kami, hindi ko alam kung sino-sino yon. At nakita ko doon nung naglalakad kami, nakita ko yung mga missiles, dumadaan doon sa aming dinaraanan. And then, one time, habang kami naglalakad, merong isang malaking, I don't know if that's a building or a bus. Hanggang sa nung nasaksihan ko, nakita ko, yung isang missile na kasinlaki siguro ng kotse. Ganun po kalaki yung missile, as I remember. Ay biglang bumagsak doon, ganyan po kalayo mula doon sa poste ng Meralco hanggang dito po sa aking kinakatayuan. Ganyan po kalayo. Bumagsak po doon at nakita ko na bumaon siya sa lupa. At ang ginawa ko po, tumakbo po ako at dumapa at tagtakip ng tenga. And then, hinihintay ko na lang yung buhay ko na mawala because of that distracted missile. At pagkatapos po doon ay nagising ako. For me, nung nagising ako, I was thanking the Lord for reminding us today. This is the final call. Mapalad po tayo dahil narinig natin ang isang paalala, ang reminder na ito sa atin na malapit nang dumating ang ating Panginoon. At kaya naman kapatid, kinakailangan mong tumugon habang may oras pa. Kung hindi ngayon, kailan pa, kapatid? Diba naalala ko yung kanta, meron po isang nag-special number dito. Yun ata yung kinanta mo, sis. Kung hindi ngayon, parang ganda talaga ng mic, no? Parang gusto kong kumanta eh. You know what? Minsan naalala ko, baka gusto niyo po, sabihin niyo lang kung gusto niyo mag-special number. Katulad ng ginawa ng ating kapatid, let me know. Pwede kayong kumanta rito, mag-testify. If you want to testify the Lord, the goodness of the Lord, let me know po. Okay? Open po ang pulpit po para sa mga bagay na ito. Just let me know. So kung hindi ngayon, kailan ka pa tutugon sa ating Panginoon? Ang hindi pagtugon ay nangangahulog ang pagtanggi. Sige, wag kang tumugon kasi nagdadalawang isip ka pa eh. Hindi mo pa alam kung tatayuan mo ito eh. Pero ang totoo, ang hindi mo pagtugon, nangangahulugan lang na ikaw ay tumatanggi. Huwag mong hayaang matulad ka sa 5 dalagang walang langis na naiwan sa dilim. Huwag mong hayaang madaya ka ng kaaway, kapatid. May oras pa. Sinasabi ng 2 Corinthians, behold, now is a favorable time. Behold, now is the day of salvation. Hindi po bukas. Do not delay, kapatid. God is offering salvation now. It's not for tomorrow or someday. It's for today. Again, the final call. Will you rise or will you fall? Sa ating pagtatapos, as I call up the worship team,
Sabi po ng ating verse muli, bago tayo magtapos, I would like to read this again. Listen to this. He who testifies to these things, sabi, the Lord Jesus says, yes, I am coming soon. Yung soon, urgency. Come, Lord Jesus. Lord, come. The grace of the Lord Jesus be with God's people. Be with the church. Be with KKCF. Be with every one of us. Ang grasya ng Panginoon ay maranasan ng bawat isa. And here's the final call. The final invitation for all to seek His grace and His presence, to wear your wedding garments. Can we all rise? And can we declare and sing that He is coming? He is coming. At pagdating ng Panginoon, imagine, pag dumating ang Panginoon, ang masasabi at mababanggit mo na lang sa iyong mga bibig is would be, holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Amen? Again, can we say, holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Hallelujah. Can we worship the Lord once again? Yes, Lord God. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Yes, Lord Jesus. You are the Alpha and the Omega, the beginning and the end. You have spoken and your word is sure. You are coming soon. Lord, naniniwala po kami, Panginoon. Today, we hear your final call. A call not just to wait, but to prepare, to stand firm, and to follow you with undivided hearts, O Lord God. Panginoong Jesus, salamat sa iyong salita, sa iyong malinaw na panawagan sa amin ngayon. Kaya, Panginoon, narito kami, tumutugon sa inyong panawagan, O Diyos. Sa gitna ng kaguluhan ng mundo, pinipili naming tumindig para sa inyo. Hindi kami papayag na manatiling tahimik, maging malamig o walang pakialam, Panginoon. Ngayon na ang panahon para kami bumangon, para kami ay tumugon. Hindi para sa amin, sarili, O Lord God, kundi para sa inyo lamang, Panginoong Jesus. Lord, punuin niyo po kami ng iyong biyaya upang maging matatag, maging matap, maging tapat, maging liwanag sa dilim na panahon na ito.
Turuan niyo kami, Panginoon, na mamuhay bilang tunay na bride na handang sumalubong sa inyo. Hindi na kami magpapaliban pa, Panginoon. Magdadalawang isip pa, Panginoon. Hindi na kami, Lord God, Lord, maghihintay pa ng kung sino pa man, O Lord God. Lord, sinusuko namin, Panginoon, ang aming mga sarili. Lord God, today, we will rise for you, Lord Jesus. Sa bawat desisyon, sa bawat araw, sa bawat pagkakataon na kami tatawagin, Panginoon, kami ay tutugon at kami tatayo para sa inyo. Lord, sa inyong pagbabalik, Panginoon, naway matagpuan mo kaming naglilingkod, may katapatan at handang anumang oras na inyong pagdating, Panginoon. Salamat kayo sa inyong biyaya na patuloy naming nararanasan at nawa hanggang wakas ay maranasan namin, Panginoon, ang inyong presensya, ang inyong pagkilos, Panginoon, sa buhay namin magpakailanman, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat po. You are holy, holy, O Lord God. Lord God, hallelujah. Once more, let's sing. Yes, Lord God, we will adore you, Father God. You are our everything, Father. Lord God, salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan nga po muli natin ang ating Panginoon. Praise God.